Sa Kabanata 87 ng Record of Ragnarok, tatalakayin natin ngayon ang pinakamaugong na usapin. Ito ay ang misteryosong paglaho ni Soji sa paningin ng lahat ng nanonood at ang biglaang paglabas niya sa harap ni Susanoo. Isang tanong ang bumabalot sa ating isipan, marahil ba'y nakaligtaan nating suriin ang kapangyarihan ng Valkyrie ni Soji nang hindi natin napapansin? Alam kong kanina ka pa naghihintay kaya Teren at simulan na natin. What's up mga Kops, Manga Moto nagbabalik. Sa pag-uumpisa ng ika-10 round ng umaatikabong bakbakan, kapansin-pansin ang reaksyon ng mga nanunood na mga Diyos. Naramdaman ng takot sa kanilang mga mukha sa harap ng mga mata na taglay ng mandirigma ng sangkatauhan. Kitang-kita ang pawis sa kanilang mga mukha, na tila ba nais na nilang magtakbuhan palayo. Tandaan natin, sila ang mga Diyos, ngunit hindi rin nila maiwasang matakot sa isang tao lamang, napakaangas naman talaga ng pag-uumpisa ng Kabanata 87. Dumako na tayo kay Soji agad, hindi natin maiwasang mapahanga sa bangis na ipinapakita ng tinaguriang Demon Child. Ang bawat galaw ay parang isang pagsabog ng bilis at lakas na hindi mapapantayan. At doon, sa gitna ng laban, nagsimulang magbago ang kanyang mga mata. Ang dating normal na kulay ay nagiging mapula, isang palatandaan na naging onigo na ang kanyang mga mata. Sa oras na ito, hindi na natin maikakaila ang kanyang tunay na kakayahan. Ang mga matang nagliliyab sa kulay pula, parang apoy na nagbabaga, ay simbolo ng mabilis na pagkasunog ng kanyang buhay. Ito ang presyo o kapalit ng kanyang kakayahan. Ang kanyang puso, hindi tulad ng karaniwang tao, ay nagpapadala ng 3 beses na dami ng dugo sa kanyang sistema. Dahil dito, nagiging buhay na buhay ang bawat selula ng kalamnan sa kanyang katawan, nagigising sa isang antas na hindi maabot ng karaniwang tao. At dahil sa epekto ng sobrang daloy ng dugo, nagiging posible ang paggamit ng pisikal na kakayahan na lampas sa normal. Ito ang dahilan kung bakit napakabilis ng Demon Child, hindi lamang sa kanyang mga galaw, kundi pati na rin sa kanyang mga reaksyon. Ito ang kanyang sekreto na ibinunyag sa atin sa Kabanata 87. Ang abilidad na ito ay hindi lamang nakakamangha, kundi sapat na rin para magulantang ang mukha ni Susanoo, ang Diyos ng mga espada. Sa harap ng kakaibang bilis at lakas ni Soji, ang kanyang mukha ay nagpapawis, isang palatandaan ng kanyang pagkabahala dahil lumampas sa kanyang inaasahan ang kayang gawin ng Demon Child. Nahihirapan si Susanoo na makakuha ng kahit isang matinong atake na tatama kay Soji. Sa halip, ang kanyang nagagawa pa lang ay dumpensa, umiiwas, at sumasalag sa mga atake. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita, ang mga sword slash na inilalabas ni Soji ay hindi nagbibiro, ito'y sapat na para tapusin ang kanyang buhay sa isang iglap. Sa bawat segundo, sa bawat galaw, nararamdaman ni Susanoo ang banta ng kamatayan. Ngunit hindi siya magpapatalo sa maliit na mandirigma ng sangkatauhan. Mga Kops, ito ang tunay na kahanga-hanga. Si Ares, ang God of War, ay walang magawa kundi mapanganga sa ipinapakitang husay ni Soji. Kahit si Zeus, ang Diyos ng mga Diyos, ay hindi maiwasang mabahala sa nakakatakot na killer instinct ng Demon Child. Sa kanyang pahayag, nagising ang lahat sa isang bagong katotohanan. May isang bagong swordsman na nagbabanta na kukuha ng titulong Godslayer. Ang masakit pa rito, isa itong tao, isang mortal na may kakayahang tumalo sa Sword God, ito'y magiging isang malaking sampal sa mukha ng mga Diyos kapag magkataon. Isasama ko pa ang sinabi ni Hermes, mga Kops. Sinabi niya na bawat hagupit na ibinibigay ni Soji ay nagdadala ng napakalaking lakas, sapat upang hatiin ang kanyang katunggali sa dalawa. Sa pahayag na ito ni Hermes, napaisip ako, maaaring ang hawak na sandata ni Soji ay ang kanyang divine weapon na. Wala pa talagang pagkumpirma kung ano ang tunay na divine weapon na meron ng mandirigma ng sangkatauhan. Ngunit sa mga salitang ito ni Hermes, tila nagkaroon tayo ng ideya. Ang sandata na hawak ni Soji ay maaaring isang divine weapon, sapagkat ayon kay Hermes, ito ang nagbibigay sa kanya ng kakayahang hatiin sa dalawa si Susanoo. Tanging ang mga divine weapon lamang ang may kakayahang magdulot o magbigay ng pinsala sa katawan ng mga Diyos. Dagdagan ko pa ang mga detalye, dahil isa sa mga nagbigay diin sa kapangyarihan ng Valkyrie ay ang sinabi ni Susanoo. Ipinahayag niya na mas mabilis pa sa kanyang inaasahan ang Demon Child, at hindi man lang niya nailabas ang kanyang espada. Ibig sabihin ay may ideya na si Susanoo sa bilis na meron si Soji, ngunit ang pinatutungkulan niya ata dito ay ang pagkawala ng Demon Child sa kanyang paningin at biglang lumabas sa kanyang tagiliran na kamuntik tumapos sa kanyang buhay. Heto pa mga Kops, sa isang panel, tila ba slow motion ang pagsipa ni Susanoo sa paningin ni Soji, kaya't madali niyang napag-iwasan ito.
Agad niyang tinapakan ang tuhod ni Susano, upang mawalan ito ng balanse, at sabay na ibinuhos ang isang malakas na atake na tatama sa ulo ng Sword God. Sa pangyayaring ito, mapapaisip ka na para bang mabagal ang takbo ng oras para sa Demon Child. Ang kanyang mga galaw ay napakabilis at napakatalas. Ngunit para bang mabagal ang takbo ng oras sa kanyang paningin. Grabe ang mga pasabog sa Kabanata 87, ngunit hindi lang doon nagtatapos ang mga sorpresa. Kung ang sandata na hawak ni Soji ay tunay na kanyang divine weapon, maari kayang si Skull Mode na ang Valkyrie ng pambato ng sangkatauhan. Paano ko nasabi? Sa panel na ito, sa ikalawang pagkakataon bigla na namang nawala sa paningin ng lahat si Soji at biglang lumabas ito sa harapan ni Susano. Ang tanong ngayon, maari kayang kakayahan lang ito ng katawan ni Soji, o ito na ang kapangyarihan ng kanyang Valkyrie? Baka hawak nito ang kapangyarihan na kayang kontrolin ang oras gaya ng kakayahan ng Valkyrie na si Skull Mode. Kung sakali man na si Skull Mode nga ang tunay na Valkyrie ni Soji, hindi lang ito isang laban ng pinakamahusay na Slayer. Ito ay laban rin ng ultimate sword ni Susano at ang divine weapon na sword time ni Soji. Pero teka lang, hindi ba ang ibig sabihin ng pangalan ng divine weapon ni Susano ay, Espada ng Alapaap? Ngayon, sasabihin ko sa'yo na may iba pang ibig sabihin ang Skull Mode bukod sa sword time, kumapit ka dahil ang isang bersyon ng ibig sabihin ng Skull Mode ay, mapanlupig na ulap. Tama ang iyong narinig, mapanlupig na ulap, hindi ba saktong-sakto upang kalabanan ang espada ng Alapaap? Agoy, dahil alam mo na, damay-damay na to. Kapit lang mga kops, alam kong kulang pa ang mga impormasyon na ibinigay ng mga autor upang kumpirmahin kung sino talaga ang Valkyrie ni Soji. Ngunit kahit papaano, may mga hint na ibinigay sila na nagbibigay sa atin ng pag-asa. Sa mga oras na ito, hindi maiwasang magdasal, katulad ko, na sana si Skull Mode na ang tunay na kasama ni Soji sa laban. Saglit lang mga kops, pasensya na, babalikan ko lang ang pagkakamali ko sa paglalarawan kay Kanayogo bilang isang Greek god. Hindi po siya parte ng Greek gods, si Kanayogo ay isang Japanese goddess ng blacksmithing. Tatalakayin ko ito sa susunod na upload ko at isasama ko pa ang unyon ng mga panday at ang dahilan kung bakit kinailangang tunawin at gawing ultimate sword ang Amino Murakumo no Tsurugi. Hindi lang yan, ay dadagdag ko pa ang detalye tungkol sa Seigen na ikinatakot ng lahat ng mga swordsman na nakakita dito. Pati si Soji, ang mandirigma ng sangkatauhan, ay natakot sa pagtingin pa lamang sa Seigen ng Sword God. Abangan nyo ang susunod na upload ko kung saan tatalakayin ko yan pambawi sa inyo. Salamat! Shoutout po muna kay Joey Choco, Melvin Pinian, Reynan Cotanda, Henry Fulero, Jack Sanchez, Roel Supas, Ilby Sanggalang, Justin Boggs, Tigbawanan Tani, Paul Joseph Anunuevo, Carlanet Tracy Marie Gutierrez. Salamat sa solid na suporta mga Coops, love you. At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Kung mahilig ka sa Record of Ragnarok, like and follow our page para updated ka sa kwentuhan. Abangan ang susunod na kabanata. Salamat!